Blessed morning everyone. It's February 23 at tayo ay nasa online service natin dahil alam naman natin ngayon na heavy traffic anticipated due to our city's celebration of Panagbenga. Ayan, kaya minabuti na rin nating magkakapatid na tayo ay mag-online service this Sunday para hindi tayo maipit ng traffic sa araw na ito. Pagiging practical at lalo na sa mga pamilya na may mga maliliit na anak, alam naman natin na napakahirap na isugal sila sa crowd. Ayan. So, wisdom lang. Kaya tayo ngayon ay online service. At maganda pa nito, maaari din nating makasama ang ating mga kapatid from all over the world in studying the Word and worshiping our Lord through online service. Ayan. So, let's worship the name of the Lord Jesus. Oh, come on, church. Let's worship Him. Worship you, Lord Jesus. Oh, wonderful name, O Lord. Thank you, Lord Jesus, for this wonderful day, O Lord. All to you, O Lord God. Oh, we worship you. We glorify your name, O Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Oh, we want to speak. I just want to speak the name of Jesus. Every dark addiction start to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Once again, I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction start to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul
shine through the shadows, burn like the fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Oh, we want to speak her name, Lord. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction start to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, your name. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows.
magandang umaga sa bawat isa sa atin. Once again, this is Pastora Joy Habon. Andito pa rin po kami sa Hong Kong. Pero of course, we remain connected in the spirit, and napakasaya po ng puso namin na maatasan muli ng isang pribilehiyo na magdala ng salita ng Diyos o ng mensahe ng Diyos sa atin, sa bawat isa sa atin sa araw na ito. Taos-puso din pong nagpapasalamat kaming mag-asawa ni Pastor Stanley sa inyo. Bawat isang nag-pray, ayan, para po sa safe delivery and pang quick recovery ko po. Ayan, at winelcome po natin ang aming bunso sa pamilya, si Jay Spencer. All glory to God sa buhay ng bagong baby natin. Ayan, so ako po ay nanganak noong January 19 at syempre isang buwan na rin ang nakalipas, kaya salamat sa Diyos at ako'y humihilom na rin at bumabalik na ang lakas ng pangangatawan. Ayan, so konting hintay na lang at nandyan na rin kami, konting panahon na lang at nandyan na rin kami sa Baguio in the on-site, diba? Hindi na online. Ayan. So I am praying and hoping that everyone is well spiritually, physically, emotionally, mentally, financially. Ayan, at ano pa man pong hinaharap niyo sa buhay, I am praying that the Spirit of the Lord always be with you and guide you. Ayan. Kaya nga naman sa mga nagdaang panahon, napakarami ko pong oras na manalangin at makinig sa Panginoon. Kasi alam niyo naman po, habang nung naghihintay po ako ng panganganak, wala naman po ako talagang physical activity or strenuous activity. So, inalalaan ko ang mga panahon ko pagka ako'y mag-isa lang na makapagpanalangin at makapagbasa-basa ng salita niya. May mga naipon pong mensahe ang Panginoon sa puso ko at isa po ito sa napakahalagang mensahe na ibibigay o i-deliver ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So without further ado, I encourage everyone to get your Bibles. Ayan, since nasa bahay naman kayo, kunin nyo na yung physical Bible nyo para may highlight ninyo. Ayan, kumuha na rin kayo ng notebook. Okay? Kasi since online ito at pwede nyong i-rewind or i-play later, pwede na rin kayong makapag-notes ng maayos. Ayan. So, kumuha na rin kayo ng notebook at ballpen. Ayan. And write down the striking points, the rema points, the supporting verses para po pag kayo ay nagmuni-muni, nagbulay-bulay at binalikan nyo ang mensaheng ito ay mas lalong tumatak, umiting, mabuhay, mag-umugat sa mga buhay natin ang mensahe ng Diyos. Hallelujah! Sige po, makipagbukas po kayo sa akin sa Zecharias. Oo. Zecharias kasi pag Tagalog, Zecharias yung gusto kong basahin. in English, sa Zechariah. Ayan. Chapter 13, verse 1 to 6. Pero ang focus ko po ay verse 6. But we will just read the whole context for the purpose of understanding. Let me read first in the New International Version in English. Zechariah chapter 13 verse 1 to 6. On that day, a fountain will be opened on the house of David and the inhabitants of Jerusalem to cleanse them from sin and impurity. On that day, I will banish the names of the idols from the land, and they will be remembered no more, declares the Lord Almighty. I will remove both the prophets and the spirit of impurity from the land, and if anyone still prophesies, their father and mother to whom they were born will say to them, "You must die, because you have told lies in the Lord's name." Then their own parents will stab the one who prophesies. On that day, every prophet will be ashamed of their prophetic vision. They will not put on a prophet's garment of hair in order to deceive. Each will say, "I am not a prophet. I am a farmer. The land has been my livelihood since my youth." If someone asks, "What are these wounds on your body?" they will answer, "The wounds I was given at the house of my friends." Manalangin po tayo.
Panginoon, maraming salamat sa pagkakabasa ng iyong makapangyarihang salita. Banal na Espiritu, hingahan mo ang bawat kataga na amin pong pag-aaralan at mabubuksan sa araw na ito. Nang sa gayon ay magkaroon kami ng spiritual na pagkakaunawa sa bawat salitang ipinakakain mo sa aming kaluluwa. Dalangin namin, Panginoon, na malayang kumilos sa malakas na kapangyarihan nito ang iyong salita na maghiwalay, Panginoon, ng tama sa mali, ng gawin ng paglilinis, pagtutuwid, at pagpapalakas sa bawat isa. Banal na Espiritu, kumilos ka at mangusap ka na maunawaan namin at maabot namin, Panginoon, ang mga kapahayagan na ibibigay mo ngayon. Ang mayaman mong salita, Panginoon, ang siyang marinig, maunawaan, maalala at maisapamuhay ng bawat isa. Pagkaisahin mo rin ang puso namin, Panginoon, sa araw na ito, bagamat hindi kami physically magkakasama, ngunit iisa, Panginoon, ang layunin mo sa bawat nakikinig ng salitang ito at may kadahilanan at makapangyarihang layunin ka kung bakit maririnig namin ang salitang ito. Ikaw lang ang maitaas at madakila. Itago mo po ako sa iyong likuran. Hindi ko po kaya ito, Panginoon, kung wala ka. Ngunit ito po ako, Panginoon, isang instrumento mo. Daluyan mo, Panginoon, ng iyong salita, kapangyarihan at buhay. Magbigay ka, Panginoon, ng makakain sa lahat ng nagugutom, ng katalinuhan sa lahat ng humihingi ng wisdom, at Panginoon ng encouragement sa lahat ng nangangailangan na ito. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang binasa po natin sa Zacarias ay isang passage kung saan makikita natin na magkakaroon ng paglilinis sa kasalanan ang Diyos. Dito po hinayag ng Panginoon na tatanggalin niya o lilinisin niya ang Israel mula sa mga false prophets. Ayan. O kaya yung mga bulaang propeta. Pag sinabi pong false, hindi totoo. Ayan. Sa mga nagbibigay ng kanilang mga propesiya na hindi naman pinasasabi ng Panginoon. Sa mga katagang binasa natin, sabi pa lang sa verse 1, there will be a fountain, sabi niya, opened to the house of David. Tandaan po natin na, sabi nga ng isang commentary na nabasa ko. Sabi niya, hindi ito cistern or reservoir. Hindi siya basta lang pool o dam na bubuksan ng Panginoon. Hindi niya ginamit yung metaphor na mga pangsalu lamang ng tubig. Ang sinabi ng Diyos, magkakaroon ng bukal. There will be a fountain, like a spring. At pag sinabi pong fountain, hindi po limitado ang laman. Ayan. So, isa po sa karakteristik ng tubig na panglilinis ng Panginoon sa Israel ay ito daw ay isang bukal. Ibig sabihin tuloy-tuloy, continuously, from the moment that it springs up, the fountain of cleansing will be continuous in Israel. And I'm not only saying, and I believe that this passage is not just for one country, but it can also be applied to us as the spiritual Israelites. Magkakaroon daw ng isang bukal na tuloy-tuloy na dadaloy, na tuloy-tuloy na maglilinis sa ating bawat Kristiyano. At purihin ng Diyos dahil sa pagkakaligtas niya sa atin sa pamamagitan ng kanya pong pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Siya ang naging bukal, ayan, ng buhay sa bawat isa. He is the fountain of life that not only quenches our thirst but also cleanses us from every impurity. Hallelujah! Praise the Lord. At kaya naman, sabi nga yung ating yung mensahe na ni-receive natin through
Brother Bayani a few weeks ago, it is already finished. It is already paid for. Tinapos na ng Panginoon ang paglilinis niya sa ating mga kasalanan, and yet there is an ongoing sanctification for each and every one of us who is already saved. Oo, ligtas ka na nung tinanggap mo si Jesus. No questions about that. Oo, ikaw ay mayroon ng karampatang lugar sa langit for eternity. But while we are still living here on earth, God is continually transforming us into the image of Christ. And that is through the process of sanctification. Yun yung sinasabi niyang fountain sa verse 1. That it is an ongoing process of being transformed into the likeness of Christ. Kaya laging may paglilinis. Araw-araw, may kanta nga, di ba? Binabago mo ako araw-araw. Ayan, because every day, God is changing our mindset. God is changing us into a more mature Christian to be more like Christ. Ayan, di ba? Salamat sa Panginoon na ongoing process ito. Ito, gusto ko ito. Kasi, tulad nating mga nabubuhay dito sa mundo, diba? Gusto natin araw-araw tayong naliligo. Diba? Kasi araw-araw din tayong nadudumihan, araw-araw tayong pinapawisan dahil may mga activities tayo dito. Kaya't salamat sa Panginoon na araw-araw din ang kanyang paglilinis. Don't take me wrong, because once and for all, Jesus has saved us from our past, present, and future sin. Totoo po yan. Talagang once that we have accepted this salvation, talagang we are redeemed from the curse of the law. Pero pastora, bakit kailangan pa ng ongoing cleansing? Dahil nga, meron tayong everyday transformation. Ayan. So, if ever na maka-encounter man tayo ng mga pagkakasala, pagkakamali, nariyan ang ating Panginoon, who also referred himself in the scriptures as our Jehovah Makadesh, the one who sanctifies us. Hallelujah. Verse 1 pa lang tayo, ituloy natin. On that day, I will banish the names of the idols of the land, and they will be remembered no more. I will remove both the prophets and the spirit of impurity in the land. Tatanggalin ng Diyos ang anumang memorya ng contamination. Okay, ng mga bagay na hindi niya kinalulugod sa Israel. Ganon din sa ating mga buhay, kapatid. Kung mayroon pa mang mga bagay na hindi kinalulugdan ng Panginoon sa ating karakter, sa ating pananalita, sa ating pakikitungo, nariyan ang Diyos at aalisin niya ito. Hallelujah. Job even acknowledged this, sabi niya, it's the Lord who gives and the Lord that takes away. So, maraming salamat sa Panginoon na hindi lang siya bigay ng bigay, nag-aalis din siya ng mga dapat maalis sa ating buhay. Hallelujah. Ano sabi dito? At tatanggalin niya daw ang mga false prophets and the spirit of impurity. So, minsan pala sa buhay natin, may mga niyakap tayong mga maling katuruan, maling kasabihan, maling prinsipyo, at nagiging impure ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ito yung aalisin ng Diyos, at sabi ko nga sa inyo kanina, continuously clean us. Ayan. So, gusto ng Panginoon ang paglilinis sa bawat isa sa atin. If anyone still prophesies, their father and mother to whom they were born will say to them, you must die because you have told lies. At ang matindi pa dito, sasaksakin daw ng mga magulang ang isang taong magpa-prophesy falsely. Ayan. So, ang sino man daw yayakap sa kasinungalingan ay susugatin, tutusukin, sasaksakin ng kanyang mga magulang o kanyang mga mahal sa buhay. At on our highlight verse, in verse 6, if someone asks, what are these wounds on your body? They will answer, these are the wounds I was given at the house of my friends. My brothers and sisters, the message of the Lord for us today is entitled, The Wounds of the Winners. Pinamagatan ko po itong Wounds of Winners because naniniwala ako that each of us
are winners in the sight of God. Tayo po ay mapagtagumpay na. Amen po ba? Yan. We are more than conquerors. We are triumphant in Christ Jesus. Kung tayo po ay na kay Kristo, tayo po ay mananagumpay. Ayan. Kaya kahit ikaw ay may sugatan, ayan, tayo po ay pinangakuan ng Diyos ng katagumpayan kahit ano pang lalim o kakomplikaduhan ng sugat na meron tayo. In Psalm 147 verse 3, yan, isulat nyo po yan. Sabi po dito, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Isa po sa karakteristik ng Panginoon ay siya daw ay nagpapagaling at humihilom ng mga sugat. Ayan. Ano ba yung sugat na tinutukoy mo, Pastora? Well, by definition, wounds are the break or a cut in the integrity of the skin, pwede yung skin, or an organ. Ayan, very medical po yung aking pagkaka-explain o pagkaka-define ng wounds. Pero gano'n naman talaga ang sugat, diba? It's a break or of the continuity. It's a cut. Parang naputol. Kasi dati, halimbawa, itong skin ko, dati ito ay tuloy-tuloy lang na tuloy-tuloy lang yung skin, ano? Pero pag nagkaroon ng sugat, nagkakaroon ng cut, nagkakaroon ng pag-break sa kanya, at doon daw nabe-break yung continuity ng integrity, no? So, ibig sabihin, yung tibay sana ng balat na ito, halimbawa, ay naputol, kaya nagkaroon ng tinatawag na wound. Ayan. So, syempre, medical po yung ginamit kong simple definition kasi talaga namang pag sinabing wound, nasa katawan ng tao ang ating notion, diba? Nasa physical body. At talaga namang pag sinabi ding sugat, ang metaphor na ito ay mauunawaan ng buong mundo. Lahat ng tao sa mundo because somewhere in your life, nagkaroon ka na sugat, di ba? Oo. Kaya meron ka ng time na nadapa ka, o na nahiwa ka, o na salugsog ka. Ang dami pong klase ng mga wounds, you know. There are, I just want to give a brief description of wounds para magkaroon ka ng idea kung ano ba yung pinagsasasabi ni Lord sa atin ngayon. There are different types of wounds, pero para hindi masyadong komplikado, dalawa lang na ibibigay ko. There is what we call a clean wound or sa medical ay sterile wound. Ibig sabihin, itong wound na ito ay intentional na ginawa. Ibig sabihin, talagang ginawa yung wound na yon para sa isang specific purpose. Ano yun? Example na lang, okay? Ang circumcision po ng mga lalaki, di ba? Susugatin talaga sila for a specific purpose of removing a certain part of their body, no? Parang hihiwain po ang kanilang maselang bahagi para sa layunin kung para saan ba yung circumcision na yun. Some do it for hygiene, some do it for health, some do it for religious practices. Kung ano man po ang kadahilanan, whatever is the reason, ito po ay intentional o sinadya, ginusto, no, na gawin ng wound. Ano pa po yung mga wounds which are intentional? Ano pa? Ako po ay kapapanganak at isa yon sa mga intentional wounds. Ako ay nagkaroon ng intentional wound. Ano yon? Yung tinatawag na episiotomy o may hiwa din po sa labasan ng baby. Ayan, sa birth canal. Mayroon pong ginagawang sugat yung mga doktor o midwife para po tulungan yung ina na paluwagin yung dadaanan ng ulo ng bata sa kanyang panganganak. So ito pong sugat na ito ay may layunin, may purpose, may intention. Talagang dapat gawin para hindi mas lalong masugatan o ma-injure ang nanay. Ano pa po? Yung sa baby naman, ano naman ang kanyang intentional na sugat? Yung kanyang pusod, 'di ba? So pinutol po 'yun. Ginupit. Okay? So, sinugatan din siya in a way. Kaya sugat na yun, kailangan yung gawin para maihiwalay siya sa kanyang ina. Dahil tapos na ang kanyang buhay sa loob ng sinapupunan at mabubuhay na siya dito sa labas ng mundo. At
napakarami pang ibang example ng clean wound. Pero ito po ay mga wounds na intentional. Okay. At doon sa binasa natin sa Zechariah 13:6, in the whole context of verse 1 to 6, nung pag daw tinanong yung isang tao, yung isang false prophet dati, kung bakit siya mayroong mga sugat, ang isasagot niya daw, these are the wounds I was given at the house of my friends. Diba? Kakaiba sa Tagalog, sabi niya, kung magtatanong sila tungkol sa mga sugat nila sa katawan, sasabihin nila, nakuha ko ito sa bahay ng aking mga kaibigan. Oh, diba? It seems ironic na yung kaibigan mo ang sumugat sa'yo. So, I believe the Lord is speaking now. Ayan. So, may mga sugat na natatamo ang mga tao na mismong galing sa kanilang mga mahal sa buhay o sa kanilang mga kaibigan. At we will later on dig on that and what is the purpose of that. But my encouragement to you, kapatid, is the Lord knows it. Kung ikaw man ay isa sa mga yon na nasugatan ng mga taong malapit sa iyo, taong inaasahan mo, taong tiningala mo, taong mga pinagkatiwalaan mo, it is written in the Bible that there are really wounds, or there are really pains, there are really offenses that people can have from the people they love, who are intimate with them, who they trust, who they look up to. Diba? Kung sino man yung maakala mo, akala mo hindi ka sasaktan, sa kanya ka pa lalong nasaktan. Ayan. Because in Proverbs chapter 20 verse 30, sabi po dito, tulungan niyo po akong magbukas. Ayan, hindi ko naipit. Sabi sa Kawikaan. Sandali. Bear with me. Yun. Proverbs chapter 20 verse 30. Read. Sabi po dito. Ayan, sa English. Blows and wounds scrub away evil, and beatings purge the inmost being. Sa Tagalog naman, kung minsan ang parusa ay nagdudulot ng mabuti para magbago tayo. O di ba? Napaka-straightforward ng Tagalog. So sabi nung context ng Proverbs 20 verse 30, yung mga sugat daw ang nagtatanggal ng evil, no? Nagtatanggal ng kamalian. And well, it is written in the Bible, so in fact, it is true that sometimes, even though we are hurt by the people we love, it is that hurt that takes away the mistake, takes away the evil intents, and corrects us from falsehood. Para pong nasa Zechariah 13:6. Diba? Yung mga naging false prophet, binigyan actually ng grace ng Panginoon. Hindi, diba kung tutuusin, pwede namang mamatay ka agad yung mga false prophets na yan. Diba? Pero nung naglinis ang Panginoon, salamat sa masaganang biyaya ng Diyos na hindi niya kinitilan agad ng buhay. Diba? Ngunit sinabi niya na magkakaroon ng paglilinis. At yun nga lang, kailangan siyang masugatan. Kailangan muna siyang masaktan at kailangan niyang malaman na siya ay nasa kamalian. At kapag nagkaroon siya ng mga sugat after the corrections, yung magkaroon man siya ng latay, magkaroon man siya ng mga peklat, sasabihin niya na itong mga sugat na ito ay binigay sa akin ng mga taong nagmamahal sa akin dahil kinorek nila ako nung ako ay nagkakamali. At yan ay isang sukat ng tunay na pag-ibig, because love does not compromise. Love rebukes, because rebukes and corrections are forms of cleansing of our soul, of our mind, of our words, our thoughts and actions that God permits. Sabi nga sa Hebrews, 'di ba? Tinutuwid ng Diyos ang kanyang mga minamahal. Kaya dahil mahal tayo ng Diyos, inaalaw niya minsan na yung mga taong mahal natin at nagmamahal sa atin ang gamitin yung mga instrumento upang tayo ay i-correct. And mind you, mas nakakahiya, di ba? Mas nakakahiya kapag hindi mo kilala yung magbibigay sa'yo ng sharp rebuke. And sometimes, kapag din hindi mo kilala, hindi mo minsan bibigyan ng
napakahalaga. Siyempre, sino ba siya para magsalita para sa buhay ko? Pero pag kilala mo siya at kilala ka niya, matagal na kayong magkasama, may tiwala ka na sa kanya. Kahit masaktan ka sa sinabi niya, kahit minsan may tampuhan pa kayo, tandaan ninyo na ginagamit ng Diyos ang bawat isa sa atin na instrumento upang patalasin ang bawat isa. It's also written in Proverbs, as iron sharpen iron, man sharpens man. Gagamitin ng Diyos ang bawat Kristiyano upang tumalas ang kapwa niya Kristiyano at gagamitin niya ang mga magkakapatid upang magkaroon ng paglilinis sa loob ng kanyang tahanan. Amen. Tandaan lang din po natin kung bakit ko po hinihayag ang mensaheng ito dahil ayaw ng Panginoon that we take these wounds personally. Anong ibig sabihin nun? Na para bang pag ikaw ni-rebuke ng kapatid, nagtatanim ka ng sama ng loob. Ayaw po ng Panginoon yon. Kaya ito ang mensahe niya sa atin dahil gusto niyang malaman natin na yung mga sugat na may intensyon o may purpose ay ninais ng Panginoon for your own good and for our growth. Yun. Sabi nga po nung anak ko kahapon, sabi niya, "Mommy, why do I have to have pain?" Sabi niya, "when I have a wound." Nadapa kasi siya. First time niya pong madapa, si Sean, yung aking panganay. First time niyang madapa at first time niyang masugatan at first time na dumugo at hindi niya alam ang gagawin. At 4 years old yun nung unang-unang beses sa buhay niya na nadapa siya. And then I was trying to comfort him but at the same time, ayoko pong itago yung katotohanan sa kanya na masakit ang sugat, kailangan maghilom, na kailangan niyang maging careful next time. Pero hindi niya kailangan matakot kasi parang ayaw na niyang lumabas ng bahay kasi baka daw madapa siya. Samantalang dati lakwatsero po yun. Ngayon parang na-trauma siya dahil sa sugat na natamo niya. Ayaw na niyang sumama sa amin sa labas. Dito na lang daw siya sa bahay. So, how would I comfort him but at the same time present to him the reality that wounds will really happen? So, sabi ko sa kanya, "Anak," sabi ko, "ganyan talaga. Ako nga ang dami kong sugat nung bata ako." So, his dad and I started to show him our scars. Pinakita namin sa kanya yung mga peklat namin sa tuhod ng mga bata kami, na kami ay medyo may pagkapasaway, malikot, ayan, at nagkadapa-dapa. So marami kaming souvenir ni Pastor Stanley sa aming mga tuhod, lalo na po ako, dahil napakalikot ko ng bata ako. Mga ganito kalaki sabi nga nila, para daw mga bariyang kinolekta, mga 5 piso, 10 piso at 2 na mga bariya noon, ang mga nasa tuhod ko, talagang hanggang ngayon, kita pa rin ang peklat ng aking pag-enjoy sa childhood ko. So, pinakita namin kay Sean. At sabi namin, "Look, siya, no? We have scars. May peklat kami na nagkasugat din kami." Because, when you are active, when you are moving, when you are exploring, discovering the world, you will have wounds. Magkakaroon ka ng sugat. But you don't need to be scared because you also heal from them. Sabi ko sa kanya. Tapos nung nakita niya, sabi niya, "So, when I have wound and I have pain, I will grow." Sabi niya. Well, syempre yung logic niya dahil baby pa o bata pa, medyo hindi naman direktang accurate yung logic niya, pero nagkaroon ng kapahayagan sa puso ko yung sinabi ng bata sa akin. Nasabi niya, "when I have a pain, I will grow." And I told him, yung sinagot ko, parang nagsalita ang Panginoon sa puso ko. At sabi ko sa kanya, "It depends on you, anak." Sabi ko, if you will use your wound to remind you na mag-ingat, o kaya not to walk that way or walk in this area, or masyadong magmadali. If you use your wound to remind you, then you grow, sabi ko. Then you be more smart and be more wise, not to fall down again, sabi ko sa kanya. And he said, wow, na-amaze siya at sabi niya, "Okay, I'm gonna go out again," sabi niya. Kasi may mga sugat talaga. At
Actually, yun naman talaga ang layunin ng Diyos sa mga sugat na yan. Ang gusto niya, masugatan man tayo, mag-move on tayo, maghilom tayo, sumara ang sugat, at kahit man magpeklat, kahit man magpeklat, tayo ay magfa-function pa din. Tayo ay tutugon pa rin. Tayo ay hahakbang pa rin. Tayo ay lalakad pa rin sa pananampalataya. May mga traumatic wounds kasi. Kanina, clean wound, di ba pinag-usapan natin? Wounds na may intention. Pero totoo din po na mayroong pangalawang klase ng wound. And these are what you call traumatic wounds. Ito yung mga unexpected, uncontrolled, at hindi pinaghanda ang sugat. Ayun, yun yung nangyari kay Sean. Nadapa siya. Na hindi naman niya ginusto. Hindi naman ito ginawa ng isang doktor in a sterile environment. Ito ay nadapa lang siya. Hindi niya in-expect. Naka-shorts pa nga siya noon. Kaya talagang nasugat talaga ng todo yung tuhod niya. And there are traumatic wounds that happen in a person. And that will happen in every person in at least once in his life. Ibig sabihin, may mga sakit, may mga offenses, may mga wounds tayo na ma-encounter na hindi natin inakala. Ayan. Marami pong klase ng wounds. Kung sa klase may mga magmula sa abrasion o gasgas hanggang sa mga talagang nahiwa, bumuka, nadurog sa loob, natanggal. Sorry. Sorry for being a bit graphic, pero nai-imagine nyo, lalo na nung lumipas na bagong taon, ayan, naku, pag New Year, ang duty namin sa ER talaga na mga madugo, ba? Kasi maraming mga nasusugatan pagdating ng New Year dahil sa mga paputok. So, may mga wounds din na ma-encounter ang isang Kristiyano na hindi intentional. Okay. Sinasabi ko na hindi intentional or hindi napaghandaan. Okay? Bakit? Kasi may mga tao, may mga layunin sila na hindi talaga maganda para sa mga Kristiyano. Meron talagang gustong hamakin lang ang mga tao, lalo na yung mga hindi pa kapwa Kristiyano. And sad to say, sometimes yung mga kapwa Kristiyano, di ba, nakakasakit din sa atin na hindi natin napaghahandaan. But I am here to encourage you, if you are the person who got hurt and you don't see, hindi mo na-expect yung pagkasugat na yun, masyado kang nasaktan, na trauma ka sa nangyari, na trauma ka sa mga series of events in your life, the Lord is here and ready to restore you and ready to mend your wounds. Handa na niya pong isara, tapusin, isanctify, linisin para once and for all, maghilom na ang sugat na bumabagabag sa'yo at nagpapahinto sa mabilis na pagtakbo mo sa iyong panawagan. Narito po ang Diyos sinasabi niya ngayon na tulad ng buhay ni Joseph. Ayun, basahin niyo po yung context ng Genesis, lalo na mapakahaba po nun mula chapter 30, I think, pag start ka, hanggang chapter 50. Pero ang bubuksan ko na lang ay Genesis chapter 50 verse 20. Sa dinami-rami ng traumatic wounds na pinagdaanan ni Joseph, and I'm not talking about physical wounds. I'm talking about wounds that wounded him deeply in his soul, in his emotion, in his mind, in his identity, in his self-worth, self-esteem. Napakadaming sumugat kay Joseph, na mga pangyayari, mga tao, mga pagbetrayal, napakadami po. But at the end of his life story in Genesis 50:20, sabi niya, the devil meant it for evil, but God turned it around for good. Genesis 50:20, buksan niyo na lamang po. Another example of a traumatic wound or traumatic incident that happened that was written in the Bible is the life of Mephibosheth. Ayan. Kilala niyo ba si Mephibosheth? Okay, just a quick background. Siya po ay anak ni Jonathan. At si Jonathan naman ay best friend ni King David. Okay? Ngayon, ito si Mephibosheth, 5 years old pa lamang po siya, ay nagkaroon ng kaguluhan kung saan siya nakatira. Meron sila, syempre dahil ho siya ay royalty, meron ho siyang yaya o tinatawag nilang nurse. At nung nagkaroon ng kaguluhan, lahat ng tao,
mapapatay, ganyan. Nagpanic po itong nurse niya. At 5 years old na siya, syempre nakakatakbo na siya. Ngayon, hinablot niya ngayon si Mephibosheth at siguro sa kakatakbo nila, syempre malamang nalimutan na nung nurse na bata pa yung kanyang hinilas, nagmamadali sila, nadapa ito. Ayan, parang si Shan ang kwento natin. Nadapa si Mephibosheth ng napakapangit na pagkakadapa. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, probably, scholars have said that his ankles were both fractured. Dalawang paa niya ay na-injure. Okay? So, ibig sabihin, ganun po kalala na, ang sabi ng Bible, from that day on, he was lame on his feet. You can find this text in 2 Samuel 4:4 and find a story of his restoration to the palace in 2 Samuel chapter 9. Ayan, basahin nyo na lang, assignment nyo na lang ulit. So, itong si Mephibosheth, nagkaroon siya ng traumatic injury na hindi niya rin kasalanan at hindi niya rin in-expect. Napakasakit, no? Ang masakit pa dito, yung naging consequence ng kanyang injury ay lifetime na. Siya po ay naging pilay na po. Naging na siyang crippled at hindi na nakalakad pang muli. Nakakalungkot, marami po ang nagsasabi kasalanan ng nurse, kasalanan ng mga sitwasyon. Ngunit kahit sino pa man ang may kasalanan, kapatid, kung ikaw man ay tulad ni Mephibosheth na nagkaroon ng injury dahil sa kahinaan ng iba, sa kagagawan ng iba, marahil sinasadya man niya o hindi, ngunit marahil nadapa ka o natisod ka dahil sa isang kapatid o dahil sa isang tao din. Kapatid, the Lord is saying to you right now that He is ready to restore, He is ready to heal, and even if that is a traumatic wound, God can heal your wound. Hallelujah! Kaya niya pong paghilumin ang sugat mo, intentional man yung sugat na nakuha mo, alam mo man na discipline yan, or unintentional at ginawa sa'yo na hindi mo ine-expect. The Lord is our Jehovah Rapha who can heal and bind up our wounds. Woo! Hallelujah! Let me encourage you, brothers and sisters. Your wounds are different from my wounds because your stories are different from my stories. We all have different experiences. Some of us have external wounds, yung kita, yung mabababaw. Pero alam mo ba, yung mga mabababaw na sugat, kuminsan yun ang pinakamahapdi. Have you ever been paper cut? Yung nakat ka lang ng papel, napakababaw nun, pero napakahapdi. May mga sugat sa buhay natin na mababaw lang, pero talagang nasaktan ka ng husto. Marahil biniro ka lang, ngunit nasira ang iyong self-worth or self-image dahil sa biro na yon. Yung sinabi lang nila, uy, ang taba mo na, para ka ng balyena. Ayan, nagtawanan kayo, but at the back of your heart and at the back of your mind, hindi na nabura sa isip mo yon at naging traumatic na sa'yo yon. And you could be living in self-defense or tinatawag nilang parang self-preservation mode na lamang, na in denial ka na lamang. May tinatawag silang mga psychological defenses na lamang. But the Lord wants to set you free and take off your mask. Gusto niya na maghilom ka talaga sa sugat ng mga yan. Kahit pa hindi alam ng iba na nasaktan ka. At saka yung mga mabababaw na sugat na ito yung kita, kaya nga external. Ito yung nakikita dahil nakakairita. Ayan. So pag ikaw na-irritate, di ba? Nakakapag-react ka. Ayan ito yung characteristic ng external wounds. And some of us may have been carrying internal wounds. Ito po ang isa na namang mas mahirap i-deal because these are deep wounds. These are unseen, but these are usually the more critical ones. Kasi yung mga nakatagong sugat, hindi ma-deal kaagad. Yung mga nakatagong sugat, ito yung mga dinideny mo, hindi mo inaamin na meron ka, hindi mo inaamin na nasaktan ka. Itong mga to ay may danger of internally affecting you. Ibig sabihin, kung sa physical man yan, may danger of internal bleeding, may danger of
damaging the other parts, the organs in your body, halimbawa. Pero ito sa atin, sa ating mga Kristiyano, if we conceal, if we conceal our faults, our wounds, there will not be sanctification and forgiveness. Pagpatuloy nating tinatago ang ating mga kasalanan. Kaya nga po ipinangaral ko noon yung importance of confession of our sin. Na i-open natin sa Panginoon, aminin natin, admit it, and repent from our wrongdoings. Tama na po ang pagtatago ng ating pagkakamali. Oras na po upang aminin natin sa Diyos and lay it out in the open and surrender to the will of God. As we close today, God never promised us a painless life. While He promised that we will conquer, that He will be with us, sabi niya sa John, no? Sabi niya sa John na, in this world you will have many tribulations, but take heart, because I am with you, sabi ni Jesus, no? Sabi niya, you will have tribulations. May mga pagsubok, paghihirap kang dadaanan, kasama na ang pagkakaroon ng mga sugat. That's why our life here on earth is not painless. Wounds and pain are part of our life, but God always intends to have purpose for all the wounds we end up with. So ano man yan, yung sinabi ko man, yung clean wound, na intentional wound, traumatic wound, na unintentional wound, external wound or internal wound, anong klase mang wound meron ka, lahat yan may layunin ang Diyos para sa ikalalago mo. Some wounds we expected, but most wounds we never anticipated. And yung surprise adds pain and the difficulty of wounds. Diba? Tama? Wounds bring pain. Wounds limit movement. Wounds make a person focus on himself or herself. And wounds focuses a person's attention and mind to the point of pain. Pag nasa pain ka, ang lagi mo lang iniisip yung bagay na nagpapasakit sa'yo at yung solusyon para matanggal ito. But the Lord is saying to you right now, my son, my child, let go, and I will be the one to heal your wound. My grace is sufficient for you, and my power is made perfect in your weakness. Experiencing pain and having wounds tests and reveals a person's character. That's why, lagi po nating tatandaan, whatever the nature of our wounds be, we have a God that heals. Bumalik po tayo lagi sa Psalm 147 verse 3, that He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Ang Diyos ang nagpapagaling. As I close, let me just read this passage to you. Nung pong si Jesus ay bumalik matapos niyang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Sabi po dito sa John chapter 19. Basahin ko lang po. Bear with me. Matatapos na po ko. Ayan. Sabi po dito sa John chapter, hindi pala 19. Chapter. Okay, yan. John chapter 20 na pala tayo. John chapter 20, verse 19. On the evening of the first day of the week, when the disciples were together, with the doors locked for fear of the Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." After he said, he showed him his hands and his side, and the disciples were overjoyed when they saw the Lord. And Jesus said, "Peace be with you, as the Father has sent me, I am sending you." And with that, he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sins, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven." Nung nagpakita si Jesus sa kanyang mga disipulo, it is very interesting to note that in verse 20, John 20:20 pala, John chapter 20 verse 20, he said this, sabi niya, "Peace be with you." At ano ang pinakita niya? Ang kanyang mga kamay at tagiliran. Ano ang makikita sa kamay at tagiliran ni Jesus? Ang kanyang scars. Okay. And remember, you will not have any scar if you did not have any wound. Okay. Scars prove that you overcame. Yung mga scar na yan, prove that God healed.
So, pinakita ni Jesus ang kanyang sugat sa palad at sa kanyang tagiliran kung saan siya tinusok. At yun ang naging pruweba sa kanyang mga tagasunod na siya nga ang tagapagligtas at ang Diyos ang muling nagbigay buhay at humilom sa kanya. Ipinakita niya sa kanyang mga disipulo na walang mahirap sa Diyos at walang imposible sa Diyos. Yung wound po ni Jesus, butas, true and true po na sugat. Yung mga true and true na sugat na yan, kahit sinong surgeon ang tanungin mo, napakahirap niyang ayusin. Lalo na sa kamay, punong-puno po ng mga ugat. Yan. At ang mga litid, napakahirap po i-repair niyan. Ngunit, yun na lamang daw ang naging souvenir ni Jesus sa kanyang paghihirap dito sa lupa. These scars of his nail-pierced hand and his rib-pierced, yun na lang po ang kanyang souvenir at pruweba na siya nga ang ating Diyos na nanagumpay sa sting ng kamatayan. He is our Messiah and that He is also our healer. Remember that nothing is too hard for God. Ito pong narinig mo mensahe, bitin man, actually marami pa ako sanang illustrations and Bible stories, but we have a limited time, so parang inintrohan ko lang. If God permit, I will have a sequel of this. Bibigyan ko pa po ng continuation if God permits. Ayan. But in the meantime, I believe that the Lord has already spoken to us. In the passages that we read, hindi man po sobrang dami ng aking nabuksan, ngunit naniniwala ako na may ipinaalala ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kung meron mang kirot sa puso mo, sa isip mo, maging sa physical mo, narito po ang Panginoon at handang-handa siyang humilom ng sugat. Hindi ko man po kayo personal na mahawakan sa oras na ito, but as we pray, my faith is that if you connect your heart to the heart of the Lord, our healer, He will heal your wounds. No matter what type of wound, how shallow the wound, how minor or major your wound, He can heal your wound and put an end to whatever is hindering you from doing the will of the Lord. Kaya manalangin na po tayo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ang dalangin ko, magbunga ang bawat salitang narinig natin ng kagalingan sa buhay natin. Manalangin po tayo. Panginoong aming tagapagligtas, Hesukristo, naniniwala kami na ikaw rin ang aming dakilang manggagamot at tulad ng sinabi mo sa iyong salita, hinihilom mo at pinapagaling ang aming mga sugat. Panginoon, we may be wounded, but we still believe that we are winners in Christ. We are triumphant in Christ Jesus. That's why, if you have dealt, kung pinaalala mo man sa bawat isa sa amin, kung saan kami sugatan, at hanggang ngayon ay hindi pa po fully recovered sa mga traumatic incidences, sa mga salitang naisugat sa amin, sa mga pangyayari, maging sa mga hindi namin inakalang mga pangyayari sa buhay namin, Panginoon, na kung saan kami ay na-traumatize, nasugat, Panginoon, inaalay po namin ang lahat ng mga sakit na ito sa iyo. Mga hapdi, Panginoon, isinusuko na po namin. Panginoon, binibitawan po namin sa iyong paanan, Panginoon, and we don't want to hold on to the pain, but we just want you, our Jehovah Rapha, our healer, to take these wounds and bind them together. Alam namin, Panginoon, na sa proseso ng paghihilom ng sugat ay may paglilinis na nangyayari. Kaya ngayon, salamat that your word is the water that cleanses our wounds. And right now, Lord, sa paglilinis na ito, uunti-untiin mo rin ang pagtatahi hanggang sa maisara ang bawat layer ng anumang malalalim na sugat sa buhay namin. I pray, Lord God, that you settled every issue, Lord God, sa aking mga kapatid. Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng past nila, ng present nila at ng future nila. Alam mo po, Panginoon, ang estado ng kanilang puso at kaluluwa. Dalangin ko, Panginoon, that the inner healing that comes through the Holy Spirit be upon your people right now. Right now, Lord.
even relational healing sa mga mag-asawang nangangailangan ng paghilom ng kanilang relasyon, sa mga mag-anak, mag-ama, mag-ina, magkakapatid na nangangailangan ng paghilom ng kanilang relasyon. Be the one that healeth them, Lord God. Lord, hindi ko pa po maisa-isa, but to those who have pains right now in their physical bodies, wounds in their physical bodies, tumors, cancers, in Jesus' name, you have to flee in Jesus' name. And I pray for healing, supernatural healing to take place upon your people. Right now, Lord, I declare freedom, that you will set the captives free. Yung mga natrap po sa kanilang offenses, yung mga natrap sa kanilang pain at sugat, right now, the Lord says, you are free. Lord, I seal our prayer, Lord, with your most precious name and the blood of Jesus Christ that washes away every iniquity and sin. Thank you, Lord, for what you did today. We believe that we are already healed and we receive it in Jesus' name. Thank you for your promise, Lord, that in your presence there is wholeness, completeness, and healing. Thank you. Thank you, Lord. All we can say is thank you, that though we are wounded, we are winners in Christ Jesus. May these wounds heal and the scars be testimonies of your healing upon their life and their overcome, and the circumstances they have overcome. Bring glory to your name, Lord. Lahat ng mga sugat na amin pong napagtagumpayan at napaghiluman ay magdulot ng kaluwalhatian sa iyo sa aming pagpatotoo na ikaw ang nagpapagaling ng aming mga sugat. Maraming salamat po, Panginoon. We thank you and we receive it. In Jesus' name we pray. Amen. Muli, maraming salamat po sa pakikiisa sa ating gawain. Patuloy po tayong bawat isa sa pag-obey at pagtakbo sa ating race of faith, no? At dalangin ko na kung sino man ang nangangailangan ng more intentional, na pagsusuture ng sugat ng kanilang damdamin, kanilang isipan, o maging kanilang mga spiritual life, you may approach our leaders dyan who can give us spiritual counseling and fellowship na para lang humilom at tumibay lalo ang ating mga spiritual na buhay. Sige po, yun na lamang po, at I hope to see you soon, and we will see you soon. Pag-pray nyo lang po kami. Surprise na lamang namin kayo kung kailan kami nandyan. Praise the Lord. God bless you all. And let us all live a life healed and restored by our Lord. God bless.